siyang nagpapahayag ng mga kaisipan at mithiin ng isang bayan. Sa bawat sigaw ng Laban Pilipinas, naririnig ang diwa ng ating kultura, ang tapang, pagkakaisa at dangal ng lahing kayamanan. Bilang isang kabataan at may kahiligan sa paglaro, ay isahin na hindi lang dapat pusta ang dala, kundi ang respeto din sa kapwa. Para po sa ating unang katanungan, paano ginagamit ang wikang Filipino o wikang regional sa komunikasyon ng mga atleta? Para po sa akin, kasi kailangan po ang paggamit ng wikang Filipino at mas na-express natin ang mga saloobin natin sa paggamit ng Filipino sa mga atleta. Okay. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, ano ang pinakamahalagang kakayahan sa komunikasyon na dapat taglayin ng isang atleta? Ang kahalagahan nito ay ang pagkakaroon ng maayos na pakikipag-usap at pagkakaisa. Para naman po sa huli nating katanungan, kung ikaw ay magsasagawa ng pananaliksik, anong paksa tungkol sa wika at sports ang nais mong pagtuunan at bakit? Iyon ay pagkakaroon ng maayos na samahan o pakikipag-isa kung saan gumagamit kami ng wikang Filipino upang mas naintindihan namin ang isa't isa. Paano mo nagagamit ang wikang Filipino o wikang regional sa komunikasyon ng mga atleta? Para sa akin, ginagamit ang wikang Filipino lalo na sa pakikipagkomunikasyon, lalo na in terms sa teamwork na sa kasama mo or pwede na rin sa sarili mo, kumbaga parang minomotivate mo yung sarili mo. And wikang regional, siguro gaya ng sa iba, yung word na, yung lingwahe na kaya dialekto, yung Ilocano, which is mas nagiging comfortable sila doon kumbaga. Ano ang pinakamahalagang kakayahan sa komunikasyon na dapat taglayin ng isang atleta? Para sa akin, isang Isang atleta, ano ang pinakamahalagang kakayahan sa komunikasyon na dapat taglayin ng isang atleta? ang isang kakayahan na dapat taglayin ng isang atleta sa pakikipagkomunikasyon ay yung dapat marunong siyang makinig. So bilang parte ng individual sport, para sa akin dapat marunong kang makinig, lalo na sa coach mo, and kasama na rin doon yung pakikinig, pagrespeto at pagsunod sa kung anong suggestion ng coach mo. Para sa akin, kung ako man yung magkakaroon ng pananaliksik, siguro ang pagtutuunan ko is kung paano nakakatulong ang wikang Filipino, lalo na sa sports, gano'n. Kasi para sa akin, kung magkakaroon ako ng pananaliksik ko is maaari siyang makatulong na malaman kung paano nakakatulong ang wikang Filipino, lalo sa pakikipagkomunikasyon na sa kasama man o sa coach mo. And kung sakaling alam ko man na gamitin na yung Filipino sa mas ginagamit ko siya alam sa pakikipagkomunikasyon bilang atleta is mas makakatulong siya na mapadali yung komunikasyon. Ayun, so since traditional naman yung sport ng Arnis, syempre most of the players is Filipino naman. And yung coach namin, since actually marunong siya mag-Ilocano, and Ilocano din ako, mostly sa amin na tinuturuan niya is nakakapag-communicate using that more on Tagalog actually. Tapos sa commands din, doon sa mga bawat steps na tinuturo niya, like doon sa mga strikes, yun din yung gamit niya para mas magkakaintindihan kaming mga tinuturuan niya. Akin mostly siguro yung sa parang understanding din ng coach towards the parang feedback ng mga atleta niya. Kasi syempre, hindi lang dapat yung focus doon is yung matuto. Dapat alam din nung players at the same time nung coach kung ano yung kalagayan ng isa't isa para suitable sila sa learning. Since very traditional ang Arnis and very Filipino siya,
super ambitious na isipin na sana ma-introduce din siya sa international. So, kung gagawa ako ng research about it, siguro mag-focus siya more on sa paano natin ma-overcome yung language barrier. Para syempre, hindi lang dapat yung mga foreigners yung nag-a-adjust na matutunan yung lingwahe natin, kundi parang tayo din magkakaroon ng effort na intindihin sila para syempre, when it comes to introduction, we need an understanding both sides. So, yan. Para malaman ng kasama kung paano or ano yung galaw namin. Yung malinaw mong masasabi para maintindihan mo iba. For example ngayon, kung ano siguro yung magiging tulong ng social media sa pagpapalawak ng kaalaman sa badminton. Paano ginagamit ang wikang Filipino o wikang regional sa komunikasyon ng mga atleta? Nagamit ko ito upang makipag-komunika at malaman ng opinyon at marami ng alam ng tama ng mas mabilis at mas malinaw. Ano ang pinakamahalagang kakayahan sa komunikasyon na dapat taglayin ng isang atleta? Sa aking palagay ay dapat taglayin natin makipag-usap sa ating kasama sa larong bilyard sa malinaw at mabilis na paraan. Dahil limitado lang ang oras dito at nangangailangan ng kooperasyon at pagkakaisa para sa madaming estratehiya ang naisip natin kung tayo ay kikilos at magsasalita. Kung ikaw ay magsasagawa ng pananaliksik, anong paksa tungkol sa wika at sports ang nais mong pagtunan at bakit? Mas tuunan ko ng pansin ang mga laro o estratehiya na maaaring daming magamit sa aming mga laro at upang mas mapagaling pa namin ang aming pagkomunika at ang aming laro. So, ginagamit ito for communication, especially bago mag-start yung game. Like, since nasa double ako, ginagamit ko ito for strategies para makipag-usap dun sa team ko. Need natin magkatulong mag-interact or socialize para maging mutual yung strategies na gagawin with teammates. Sign language para mas mabilis na maintindihan yung gestures or strategies na gagawin with the teammates. Paano ginagamit ang wikang Filipino o wikang regional sa komunikasyon ng atleta? Kailangan mo ng kombinasyon para magkaintindihan ng maayos ang mga magkakasama sa isang grupo. Ano ang pinakamahalagang kakayahan sa komunikasyon na dapat taglayin ng isang atleta? Dapat consistent kapag maglalaro ka at hindi dapat lagi ikaw tama. Paano ginagamit ang wikang Filipino o wikang regional sa komunikasyon ng mga atleta? Para sa akin, magagamit ko ang ating wika o wikang regional na pakikipag-usap sa aking mga kakampi, lalo na kung pare-parehas kami na mas gamay at ginagamit ang ating dialektong Ilocano na magpapabilis sa aming komunikasyon. Ano ang pinakamahalagang kakayahan sa komunikasyon na dapat taglayin ng isang atleta? Isa sa mga pinakamahalagang kakayahan ng komunikasyon ang dapat taglayin ng mga atleta ay ang paggamit ng mga tama at akmang salita upang maiwasan natin ang pagkakagulo at hindi pagkakaintindihan. Kung ikaw ay magsasagawa ng pananaliksik, anong paksa tungkol sa wika at sports ang nais mong pagtuunan at bakit? Kung ako ay mananaliksik, pagpupukusan ko kung paano maging mabisa ang pagkikipagkomunika ko sa aking mga kasama upang mas maging mabisa ang gagawin naming laro. Paano ginagamit ang wikang Filipino o wikang regional sa komunikasyon ng mga atleta? Magagamit ko ang aking wika sa pagkikipag-ugnayan o pagbubuo ng mabisang estratehiya para sa ating pupunan, lalo na kung lahat kami ay nakakaisipan para sa regional. Ano ang pinakamahalagang kakayahan sa komunikasyon na dapat taglayin ng isang atleta? Para sa akin, ang pinakamalagang kailangan nating taglayin nating mga atleta ay ang pagkikipagkomunikasyon sa mabisa at
preparadong paraan upang makabuo tayo ng mas magandang ugnayan at plano na magpapanalo sa ating kultura. Kung ikaw ay magsasagawa ng pananaliksik, anong paksa tungkol sa wika at sports ang nais mong pagtuunan at bakit? Kung ako man ang ayaw mananaliksik at tutuunin ko ng pansin ang aking bokabularyo upang mas lumawak pa ang itong hindi lamang limitado ang aking mga nasasabi at mas madali at mabilis nilang maintindihan ang nais kong